Ang kwentong inyong maririnig ay nagpapakita ng kung paano ang isang babae ay naghirap ng sobra pagkatapos ng kanilang hiwalayang mag-asawa. Pinapakita dito ang emosyonal na pagdurusa at mga pagsubok na hinaharap ng babae habang siya ay nagpapagaling at nagsusumikap na makabangon mula sa sakit ng diborsyo. Pinapakita rin sa kwento ang mga damdamin ng kalungkutan, panghihinayang at ang hirap na dulot ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Habang pinapakita ang mga paghihirap ng dating asawa, makikita rin ang mga pagsusumikap upang magpatuloy at muling buuin ang kanyang sarili. Ang kwentong ito ay isang pagmumuni-muni sa mga epekto ng diborsyo, sa emosyonal na kalagayan ng bawat isa, at sa pagpapatawad at paghilom na kailangan upang magpatuloy. Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwento ni Isabel na pinamagatang The Struggle of Letting Go. Habang nasa university si Isabel, tinawagan siya ng mama niya kanina at pinapauwi siya sa bahay nila dahil may bisita silang darating at mahalaga na nandun siya. Bagamat nagtataka, hindi niya magawang tumanggi. Simula nang mag-18 years old si Isabel, namumuhay na siya bilang isang independent na babae. Hindi na siya nakatira sa bahay ng mga magulang. Pero paminsan-minsan, umuuwi siya kapag pinapatawag siya upang bisitahin ang kanyang mga magulang at kapatid. Nakatira siyang mag-isa sa isang condo na siya mismong bumili. Masinop si Isabel sa pera, kaya't nakapag-ipon siya para makabili ng mamahaling kondo. Noong una, hindi pabor ang mama niya sa desisyon niyang manirahang mag-isa. Pero dahil sa pagiging determinado ni Isabel, pumayag na rin ang kanyang ina. Nagtatrabaho siya ng part-time sa kumpanya ng kanyang papa. Isang simpleng empleyado lamang siya doon dahil ayaw niya ng special treatment. Kahit na ang pamilya nila ang nagmamayari ng kumpanya. At kahit binibigyan siya buwan-buwan ng allowance ng mama niya, hindi niya yun tinatanggap. Ang dahilan niya, may trabaho siya at kaya niyang tustusan ng sarili niya mga pangangailangan. Pauwi na siya ngayon. Isang simpleng puting dress lang ang suot niya. Hindi niya alam kung sino ang darating o kung bakit kailangan pa siya sa dinner meeting na yon. Ate! Malakas sa sigaw ni Tin sa kanya. Tumatakbo itong lumalapit sa kanya at niyakap siya. I miss you, Ate Isa! Sabi ni Tin sa nakatatandang kapatid. I miss you too, Christine. Sagot naman ni Isabel sa kapatid. Her friends call her Isabel, but her family calls her Isa. Humarap siya sa kapatid at pinantayan ito. Christine is only 10 years old. Sina mama? Nasa dining na ate. Kanina ka pa nga po nila hinihintay eh. Nandun na din po yung mga bisita ni na mama at papa. Ah, okay. Punta na ka doon. Nasaan si Ina? Si Ina ay kakambal ni Christine. Nasa playground po, naglalaro kami with our playmate. Ah, okay. Tumayo na si Isa saka hinawakan niya sa buhok ang kapatid at ginulo yun. Ouch! My hair, ate! Angal ni Tin. Napangiti naman si Isa sa reaksyon ng kapatid. I'm sorry, baby. Punta na ka sa dining. Baka umusok na ang ilong ni Papa dahil late na ako. Napangiti si Tin. Late na kasi si Isa ng halos 30 minuto. At kanina patawag ng tawag ang mama niya sa kanya. Iniwan na ni Isa ang kapatid at pumunta na sa dining area. Malayo pa siya, naririnig na niya ang mga tawanan ng mga ito. At nakita niya ang mama at papa niya na masayang nakikipagkwentuhan sa kanilang mga bisita. Napahinto silang lahat nang makita na papalapit siya sa kanila. Nilapitan ni Isa ang mama niya at humalik ito sa pisngi. Saka pumunta sa papa niya. Papa, sorry po late ako. Hingin pa umanhin ni Isa. Kumain ka na ba? Umupo ka na. Utos nito sa kanya. Alam niya na pinipigilan ng papa niya ang magalit dahil may bisita. Sumunod naman si Isa. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa nagagalit ang papa mo. Bulong na tanong ni Annabel sa anak at nilagyan ng pagkain ng plato nito. Sorry mama, may tinatapos pa po kasi kami sa university. Okay, pero next time please pick up your phone para alam namin ang dahilan mo. Isabel, this is Lucas Valdelion and his wife Nieves Valdelion. Mr. Valdelion is one of our investor and he owned 20% share in our company. Pakilala ng papa niya.
And beside Mrs. Valdelion is their son, Dante Valdelion. Pakilala din sa anak ng mag-asawang Valdelion. Nagulat si Isa. Anak pala si Dante ng isa sa mga shareholder ng kumpanya nila. This is my eldest daughter, Isabel Castillo. Tumango ng ulo si Isa at ngumiti ang mag-asawa sa kanya. Saka bumaling ng tingin kay Dante. Napansin niya ng papa niya. Do you know him, Isa? Tanong ng papa niya. Actually, yes, Papa. Dante and I are colleagues, but not friends. That's great. At least, hindi na kami mahihirapan na ipakilala kayo sa isa't isa. As I was saying, we should decide now, kumpadre, about their wedding. Baling na wika ng papa niya kay Mr. Valdelion. Ha? Anong wedding? Isa, Dante. You're going to get married. At plano namin gawin yun after 3 months. Imporma ng papa niya. Pa, kaya niyo ba ako pinapunta dito? I didn't know that you planned about my future. Hindi niyo ako tinanong kung gusto ko ba. Tangging sabat ni Isa. Isa, igalang mo ang papa mo. May ding utos nga ng mama niya. Pero mama, gusto niya akong ipakasal sa laking hindi ko gusto. At lalong hindi ko po boyfriend. Rason ni Isa. Batid niyang halos nawala ang paggalang niya sa papa niya at sa mga bisita nila. Tumatakbo papalayo si Isa sa dining area. Please excuse me, ma'am, sir. Susundan ko lang po si Isabel. Paalam ni Dante. Nagtanguhan naman ang ulo ng mga parents nila. Pupuntahan niya si Isabel, even he doesn't like the idea that they are getting married. At isa pa, may girlfriend siya, si Leia. Simula nung naghiwalay sina Leia at Reed, ay niligawan niya ito. He know that he loves Leia. Ipapakilala niya na sana ito sa parents niya pero biglang kinausap siya ng daddy niya. And he told him that he will arrange his marriage to his business partner's daughter. Hindi rin siya pumayag. Pero ang sabi ng daddy niya ay para sa business dahil kailangan ng tulong ng pamilya Wills. Lumabagsak na ang kumpanya ng mga Wills at kapag nangyari yun, pati sila madadamay. Kaya naman pikit matang pumayag si Dante. Hinahanap ni Dante si Isabel mula sa labas ng bahay. Walang bakas. Hanggang sa nakarating siya sa garden at nakita niya si Isabel na nakaupo doon. Nilapitan niya ito. Isa. Tawag ni Dante sa dalaga. Napalingon naman si Isabel. Huwag mo akong tawaging Isa. You're not part of our family. Sorry. Bakit ka ba dito? Dapat hindi mo na ako sinundan. Inis na tanong ni Isa. I want to talk to you. Talk? Bakit mayroon pa ba? At ano naman pag-uusapan natin? Tungkol sa kasal. No, hindi din naman ako papayag eh. I know. Kaya nga kung mag-uusap tayo at magkakasundo, malalagpasan natin to. Anong pinagsasabi mo, Dante? Kung papayag ka, magpakasal tayo. And then we will annul our marriage after 3 years. Mungkahi ni Dante. 3 years is too long. Make it 2 years. Okay, is that a deal? Bakit gusto mong ikasal pa tayo pagkatapos maghiwalay din naman tayo? Dahil may girlfriend ako and I love her. May plano na akong pakasalan siya nang sabihin ni Daddy ang tungkol sa iyo. And wala akong choice kundi sumunod. Okay. So may girlfriend ka. Okay lang ba sa girlfriend mo na ikakasal tayo? Hindi pa niya alam, sasabihin ko pa lang. Paano kung hindi siya pumayag sa arrangement natin? Hindi siya tututol. Alam ko at kilala ko siya, matagal na. Kung hindi ka naniniwala, here. Sabay abot ng phone nito at ipinakita ang wallpaper nito kasama si Leia. Leia Montalban? Yeah, and we've been together for 3 years. Now, what's your decision? Dugtong na tanong ni Dante. Okay, deal, Mr. Dante Valdelion. Mabilis na sagot ni Isa at inilahad pa niya ang kanyang kamay na tinanggap naman ni Dante. May kung anong kuryente ang dumali sa katawan nila. Biglang binawi ni Isa ang kanyang kamay at nagtatakang tumingin si Dante sa dalaga. Why? Tara na. Pumasok na tayo sa loob. At umarte ka na lang na pumapayag ka na. Sandali, may kondisyon pa ako. Ano namang kondisyon mo? Bawal mong dalhin ang jowa mo sa bahay. Hanggat maaari, ayoko na mabuko tayo. Tumango ng ulo si Dante. At gusto ko magkahiwalay tayo ng kwarto kapag tumira tayo sa isang bahay. No touch, no clingy. At higit sa lahat, bawal ma-inlove tayo sa isa't isa. We have only 2 years to be together.
So ibig sabihin, maghihiwalay din tayo agad. Yun na ba lahat? I have a condition also. First, you're not allowed to control me. Do whatever you want, and I will do whatever I want. In short, walang pakialamanan. Okay, punta na tayo sa loob. Baka magwala na si Papa. Naunang naglakad si Isa habang nasa likuran nito si Dante. Pinagmamasdan ni Dante ang likuran ng kanyang magiging asawa, Shino Isabel Castillo Wills. Palagi niya ito nakikita sa university. Hindi lang niya naisip na kasosyo ng daddy nito ang papa ng dalaga. Si Isabel, 5'5 inches tall. Siya naman ay 6'1 inches. May matangos sa ilong si Isabel, gray na mga mata at maalo na buhok. Medyo chubby ito pero may hubog ang katawan nito. Wala siyang naririnig na boyfriend nito sa university, except sa marami nagkakagusto. Pagkadating nila sa dining area, ipinaghila pa ni Dante ng upuan si Isa. Nagkatinginan naman ang mga magulang nila sa nakikita sa dalawa. Pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal. Total naman para namang nakumbinsi na ni Dante ang dalaga ko. Nangingiting sabi ng papa ni Isabel. Tumango lang silang lahat sa sinabi ng papa ni Isa. Habang nag-usap sila, walang maintindihan si Isa. Sumasagot naman siya kapag tinatanong pero wala pa din ang utak niya sa pinag-uusapan. Napagkasunduan na kaagad kung saang simbahan sila'y kakasal. Kung anong motif, mga ninong-ninang, pati na reception at pagkain. Pasado 10:00 ng gabi nang matapos ang dinner nila. Hindi naman siya nabusog dahil hindi halos nakakain ng mabuti si Isabel. Pilit lang siyang ngumingiti at nakita na tuwang-tuwa ang mama niya at mami ni Dante. Nakahiga na si Dante sa kama niya. Iniisip niya si Isabel, ang fiancé niya. Hindi niya nakakausap si Leia tungkol sa kasal niya. Sana nga, hindi ito magalit sa kanya. At sana maintindihan niya. Pakakasalan naman niya si Leia. Kapag naghiwalay na sila ni Isabel, ay agad niya itong pakakasalan. At bubuo sila ng sarili nilang pamilya, magkakaroon ng maraming anak. Natatawa si Dante sa naiisip, pero hindi pa sila nakakasal ni Isabel. Matagal pa ang hinihintay niya para maghiwalay sila, bago niya pakasalan si Leia. Hi babe, kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ni Leia kay Dante at hinalikan sa labi ito. No babe, kakarating ko lang. Sagot ni Dante sabay abot ng bouquet of roses kay Leia. Salamat. Happy anniversary babe. Masayang bati pa niya. Nagulat si Dante. Tinignan niya ang kanyang relo to check kung anong date na ba ngayon. 3 years na sila together. Hindi niya malang naalala ang espesyal na araw na to. He's been busy sa nalalapit na kasal nila ni Isabel. Nawala sa isip niyang tungkol sa kanilang relasyon. Nawawalan na rin siya ng oras para sa dalaga. Natutuwa siya na hindi ito nagrereklamo. Babe, you'll space out. Ano inisip mo? Nagtatakang tanong ni Leia. Oh, I'm sorry babe. Nahiya ka sa'yo na I forgot this big day for us. No, it's okay. The important is, you're here with me. And magsa-celebrate tayo tonight. Masaya ang relasyon nilang dalawa pagkatapos ng heartbreak niya mula kay Reed, her first love at ex-boyfriend. Of course babe, I miss you. Ilang araw din kasi silang hindi nagkikita. Tinawag na ni Dante ang waiter para umorder ng pagkain para sa kanilang dalawa. Mataman na nakatingin si Leia kay Dante. May kakaiba dito. Babe, after this dinner, can we talk later? We're already talking. Pilosopong sagot ni Leia. Mukha kasing seryoso ang mukha ni Dante. What I mean is, in private. Not here in the restaurant. Better in my condo. Okay. Nangingiti na sagot ni Leia. Excited na siya. 3 years na din sila. And she's willing to say yes to Dante if ever he will ask her to marry him. Yun ang ine-expect niya. Handang-handa na siya physically, financially at emotionally. After the dinner, sakay na sila ngayon ng sasakyan ni Dante, diretso sa condo. And Leia can't stop smiling. While Dante is not even look at Leia. Seryoso lang itong nagdadrive. Pagdating nila sa condo, ay kumandong na kaagad si Leia kay Dante. At matamis itong ngumiti. Actually, kanina pa nag-iisip si Dante kung paano niya sasabihin kay Leia ang tungkol sa nalalapit niyang kasal na hindi ito masasaktan. Kanina pa din niya itong nakikitang masaya magmula sa restaurant hanggang sa nakarating sila sa kondo niya.
He wants to think a good reason para pumayag ito sa arrangement na gusto niya. Now babe, what do you want to say? Huminga muna ng malalim si Dante. Tinitigan sa mata si Leia. I'm getting married. Sagot ni Dante. Lumitaw ang malaking ngiti ni Leia sa labi niya. Really? Are we getting married? Masayang tanong ni Leia. Umiling ng ulo si Dante. Unti-unting nawala ang ngiti ni Leia sa labi niya at umayos ng upo. What do you mean by that? Tell me, Dante! Galit na tanong ni Leia. I'm sorry, babe. My dad arranged my marriage to his business partner's daughter. Bakit mo pa ako tinatawag na babe? The moment that you accept that marriage, wala na tayo. Please, makinig ka muna. Hear my side for now. Dante, kailan mo pa ako niloloko ha? Akala ko hindi ka katulad ng kaibigan mo na iniwan lang ako. Tapos ganito din palang gagawin mo sa akin? No, hindi yan totoo. Hindi kita iiwan. Isabel didn't want to. She's my fiancé. Isabel? You mean Isabel Castillo? Yes. Nagkasundo lamang sina daddy at ang papa niya pero hindi kami. That's why we agreed to make a deal. At ano naman yun? Naiaanal namin ang marriage namin after 2 years. Dante, 2 years? You want me to wait for you? For 2 years? Babe, please calm down. Mabilis lang naman ng 2 taon. Isa pa, pakakasalan kita after our annulment. Naiintindihan mo ba sinasabi mo, Dante? We've been together for 3 years. Pagkatapos gagawin mo lang akong kabit na makikihati na lang sa oras sa'yo? No, you will never be my mistress. Mahal kita and please understand my situation. Nahihirapan din kasi ako eh. Napasabunot si Dante sa buhok niya. I just want you beside me, lalo na ngayon. Hindi ako mawawala sa'yo at hindi kita iiwan. Pakakasalan pa din kita. Dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napaiyak na si Leia at niyakap si Dante. I love you too, babe. Binuhat niya ito at dinala sa kwarto niya. Inihiga niya si Leia sa kanyang kama. Nakatitig ang dalaga sa kanya habang may pagmamadali na tinanggal ni Dante ang kanyang suot. At buong gabi na pinagsaluhan nilang dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kasama ngayon ni Dante sa university si Leia. Hawak kamay sila na naglalakad sa corridor nang mapansin nila ang fiancé ni Dante na si Isabel sa di kalayuan. Biglang binitawan ni Dante ang kamay ni Leia. Dumapang tingin ni Isabel ay sa mga kamay nila na magkahawak ni Leia. Mabilis niyang binawi ang kamay mula sa nobya. Ano problema, babe? Tanong ni Leia. Sinundan ng tingin ni Leia ang tinitingnan ni Dante at nakita niya si Isabel. Nagtama ang mga tingin nila. Nagbagong hilat siya ng mukha niya sa tingin na yun ng nobyo. Pati na ang pagbawi ng kamay nito sa kanya. Wala naman. Why? I think it's okay kay Isabel ang ganito. At walang paalam na hinalikan ni Leia si Dante. Nakita yun ni Isabel. At naiinis na niyaya mga kaibigan ng umalis. Masyadong paepal sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa rito. Insecure masyado. Kilala niya si Leia at matanda sa kanya ng ilang taon nito. Gayunpaman hindi niya pinapatulan ang mga pagpaparinig nito. Tara na nga, nakakawalang gana. Naiinis na aya ni Isabel sa mga kaibigan. Teka lang, Isabel, bakit ka ba naiinis? Tanong ni Ashley. Huwag ka nang magtanong, Ashley. Hindi mo ba nakita si Dante kanina? Kasama ang girlfriend niyang si Leia. Hinalikan pa ang fiancé ni Isabel sa harapan natin. Sabi ni Shasha, na sumagot sa tanong ni Ashley. Oh, nasabi na lamang ni Ashley. Huwag mo na lang pansinin, Isabel. Isa pa, magiging asawa mo na si Dante, di ba? Tara na sa klase natin, baka mahuli pa tayo. Nang nakaalis si Isabel ay binalingan ni Dante si Leia. Masama niya itong tiningnan. Bakit mo ginawa yon? Ba't ba ganyan ka kung makatanong, Dante? Ang sinasabi ko lang, nasa public place tayo. Saka marami nakakaalam na ikakasal na kami ni Isabel. So ngayon, pinagtatanggol mo pang babae mo? Sige, magsama kayo. Galit na iniwan ni Leia si Dante. This past few days, lagi na lamang silang nag-aaway ni Leia. Lagi itong kumukontra sa lahat ng gusto niya. Minsan nagiging mainitin ang ulo nito sa kanya. Palagi rin itong nagseselos kay Isabel, kahit na sila naman ang palagi magkasama. Halos mawala na siya ng oras para asikasuhin ang kasal nila ni Isabel dahil sa sobrang pagka-demanding ni Leia. Nahihirapan na siyang timbangin ang lahat.
Maigi na lamang at hindi pinapatulan ni Isabel ang girlfriend niya. Hindi siya sinusumbong sa daddy niya sa tuwing pupunta sila sa bahay ng fiancé niya. Mabait si Isabel, pasensyosa at maunawain. Minsan nga sobrang mabait na ito to the point na kahit ang pangit na ng trato sa kanya ni Leia, hindi nito pinapatulan. Nahihiya na lang siya minsan para dito. Dante, tomorrow na susukatan si Isa ng wedding gown niya. Samahan mo ang fiancé mo. Okay po, tito. Siniko ni Dante ang fiancé niya na tahimik na nakaupo. Tiningnan lang siya nito ng masama. Tinawanan naman niya ang pagsusungit ni Isabel sa kanya. Anong problema mo? Ang tahimik mo kasi. Susunduin kita ng 8 in the morning. Ayoko nang pinaghihintay ako. Okay po. Tito, uwi na po ako. Paalam nito sa papa ni Isabel. Hatid mo naman ako kahit hanggang gate lang. Bulong na sabi ni Dante sa tenga ni Isabel. Sige na, Isa. Ihatid mo ang fiancé mo sa labas. Napilitan na lamang tumayo si Isabel. Pinagmamasdan ni Dante ang fiancé niya. Maganda naman ito, lalo na ngayong nakadress siya. Bagay naman dito kahit anong isuot na damit. Inakbayan ni Dante si Isabel. Bigla namang napaiwas si Isabel sa ginawa ng binata. Ano ba? Fiancé naman kita, diba? So normal lang na akbayan kita. No, hindi pwede. Isumbong kaya kita kay tito. Kahit magsumbong ka pa. Matinis na sigaw ni Isabel. Siya pang tinakot. Natatawang sinusundan ni Dante ang fiancé niya na nasa may gate na. Parang may buwan ng dalaw. Good night kiss ko. Nakapaut na sabi ni Dante. Tinampal naman ni Isabel ang labi niya. Grabe ka naman sa akin. Parang good night kiss lang eh. Good night kiss mo yung mukha mo. Muwi ka nga. Okay, uwi na ako. Good night and dream about me. Bigla na lamang ninakawan ng halik si Isabel sa pisngi. Saka nagtatakbo papunta sa kotse niya. Loko to ah. Ninakawan pa ako ng halik. Narinig na lamang ni Isabel ang tunog ng sasakyan ni Dante na paalis na. Napangiti siya at hinawakan ang pisngi na hinalikan ni Dante. Past 8 o'clock in the morning. Wala pa si Dante. Kanina pa nakahanda si Isabel. Isusukat niya ngayon ang kanyang wedding gown at kasama niya si Dante. Isa, call your fiancé. Baka tinanghali ng gising. Sorry pa. Wala po pala akong number ni Dante. Okay, here. Hinanap niya ang phone number ni Dante at nang makita, i-denial niya agad. Nag-ring ito. Pero nakakadalawa na ay hindi pa din ito sinasagot. Hanggang sa naputol na ang ring. Papa, wala pong sumasagot. Mas maganda tatawagan ko muna ang Tito Lucas mo. Ibinigay ni Isa ang phone ng papa niya at nakita niyang nagtitipa ang kanyang papa sa cellphone nito. Isa, ang sabi ng tito mo hindi raw umuwi sa bahay nila. Baka daw nasa kondo niya ito. Puntahan mo na lang anak. Pa, ayoko pong pumunta doon. Sige na, fiancé mo naman si Dante. Ihatid ka ni Kuya Norman doon. Pangungumbinsi ng papa niya. Naiinis na sumunod na lamang siya. Sakay siya ng kotse nila at ang personal driver ng papa niya ang maghahatid sa kanya. Ibinigay na din ng papa niya ang address, floor at room number ng kondo ni Dante. Sakay na si Isabel ng kotse. Patingin-tingin sa labas. Hindi naman ganon kalayuan ang kondo ni Dante. Villa Land. Basa ni Isabel sa malaking pangalan ng building. Hi, I'm looking for the unit of Mr. Dante Valdelion. Sabi niya sa babae. Fiancé niya po ako. Duktong niya. 18th floor, ma'am. Room number 54. Tiningnan ni Isabel ang name tag nito. Lara, basa niya sa name tag. Thank you, Lara. But next time, be nice sa guest niyo. Nahihiyang tumango naman ang ulo ng receptionist. Pumunta si Isabel sa elevator at pumasok sa loob. Pinindot niya ang 54. Kung saan ang unit ni Dante. Napakalaki ng building kung saan naroon ang unit nito. Maya-maya tumunog ito at nasa 54th floor na siya. Lumabas na kaagad siya ng elevator. Nakita naman niya agad ang room nito dahil tatatlo lang pala ang unit bawat floor sa building na to. Nag-doorbell siya. Hay, naiinis na talaga siya. Sinabi ni Dante na ayaw niya maghintay, tapos hindi pala sisipot. Walang nagbubukas. Nakita niya na pinihit ang doorknob, may nagbubukas na ng pinto. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Leia. Nakatapis lang ng tuwalya. Oh, good morning! Nakatas ang sulok na labi na bati nito sa kanya. Babe, sino yan?
Tanong ng pamilyar na boses sa kanya. Niluwagan ni Leia ang pagkakabukas ng pinto at nakita si Dante na nagpupunas ng buhok. Nakatapis lang din ng tuwalya. Natigilan si Dante. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Pakiramdam niya, niloloko lang siya ni Dante. Isabel? Doon niya naalala na magkikita pala sila. Ngayong araw ang pagsusukat nito ng wedding gown. Dali-daling umalis si Isabel sa harapan ng pinto. Isabel! Malakas na tawag ni Dante. Naabutan niya ito sa harap ng elevator. I'm sorry, I forgot. Nakayukong hinging paumanhin ni Dante. Hindi siya pinansin ng dalaga. Tumingin si Isabel sa kamay niya na hawak ni Dante. Saka matalim na bumaling sa mukha ni Dante. Bitawan mo ako. Malumanay pang utos nito. Please, Isabel, let me explain. Sinabi ng bitiwan mo kamay ko. Galit na utos niya. Saglit, mag-usap muna tayo. Pagmamakaawa ni Dante. Hindi ka ba nakikinig? Dante, sinabi ng bitawan mo kamay ko. No. Anong kasinungalingan na sasabihin mo sa akin ngayon, Dante? What time it is? 10 o'clock in the morning already. Ang usapan 8:00 ng umaga. Naghintay ako sa'yo ng 2 oras. Pagkatapos nagpapakasarap ka lang pala. Natigilan na naman si Dante. Kasalanan naman niya. Nagsabi pa siya kagabi na ayaw niyang naghihintay. Pagkatapos, pinaghintay niya si Isabel ng 2 oras. Kung ayaw mo makasal sa akin, pues ayoko rin. Ikaw magpaliwanag sa daddy mo at sa papa ko kung bakit ako atras sa kasal natin to. Total wala ka naman pakialam sa napagkasundoan natin, di ba? Kaya ngayon pala mag-isip ka na ng sasabihin mo. Dahil ayoko nang magpakasal sa'yo. Mahawa pa ako ng sakit mo. Galit na sabi ni Isabel. Napaiyak siya. Nakakainis ka, Dante. Dapat hindi na ako pumayag sa deal natin. Nakakainis ka talaga. Sabi ni Isabel sa isip habang napapaiyak. Laglag ang balikat na nakayukong bumalik sa kondo, si Dante. Agad naman na sinalubong siya ni Leia nang makapasok siya sa loob. What happened? Go home, Leia. I don't want to talk. Ha? Bakit mo ako pinapaalis? Di ba dapat natutuwa ka na umatras na siya? Napaigting ang bagang ni Dante, humarap kay Leia. I said go home. Ayoko makipag-usap muna ngayon. Go out and leave. Galit na taboy ni Dante. Pumunta ng kwarto si Leia at isinuot ang mga damit niya. Break na tayo! Sigaw na sabi ni Leia saka umalis. Napasabunot si Dante sa buhok niya. Hindi na niya alam ang gagawin. Kung si Leia ba o si Isabel ang hahabulin niya. Sakay ng kotse ni Dante, sinundan niya kaagad si Isabel sa bahay nila. Kanina pa siya hampas ng hampas sa manibela dahil naipit siya sa traffic. Oh, this life! Saka pinaghampas ang manibela. You're so careless, Dante! Napaka-responsable mo! Hindi kita pinalaki ng ganyan! Galit na sabi ng daddy niya. Nakayuko lang ang ulo ni Dante habang pinagsasabihan siya ng daddy niya. Tinanggap niya ang mga mura ng daddy niya. Nagpasya na lamang muna siyang maunang kausapin ng daddy niya. Sorry, Daddy. It was my fault. And kapag umatras si Isabel, kasalanan ko po. Paghingi ng paumanhin niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Dante. Either pagbuhatan kita ng kamay, wala namang mangyayari. Now face it, humingi ka ng tawad kay Isabel. Makiusap ka sa kanya. How? She don't want to talk to me. Nagmakaawa na nga po ako kanina eh. Matigas pa din po siya. Then ipakita mong sincere ka sa sinabi mo. Huwag mong hayaan na mawala ang kumpanya nila. Halos sa invest ko ang lahat doon, Dante. And I don't want a failure. Tumalikod si Lucas sa anak. Naiwan si Dante na problemado. Paano niya palalambutin ang puso ni Isabel? Mas pinoproblema niya ngayon si Isabel kesa sa girlfriend niya. Ex-girlfriend na pala. Nakipaghiwalay si Leia sa kanya. Pabor sa kanya ang pakikipaghiwalay ni Leia para makapag-isip-isip siya. Kinuha niya ang phone niya at i-denial ang number ng kanyang kaibigan. I need help. Magkita tayo lahat sa bar. Sabi ni Dante sa kabilang linya. Then he cut the line. Samantala magkasama si Jake at Ellie ngayon sa bar. Loko talaga tong si Dante, mukhang problemado ah. Ngayon lang siya nanghingi ng tulong sa atin. Sabi ni Jake. Tumango-tango naman ang ulo si Ellie. Ay nako, pareho lang kayo ni Dante na problemado sa mga babae. Buti na lang ako walang sabit, hindi pa na in love. Problema lang ang mga babae na yan.
Sabi naman ni Ellie. Hinampas naman ni Jake si Ellie sa ulo. Oh, bakit ka ba nananakit? Hindi pa kasi amining problemado ka rin kay Celine. Dagdag pa na sabi ni Ellie. Oo na. Iniawasan na kasi ako ni Celine ngayon eh. Amin naman ni Jake. Naghihintay na sila ngayon sa pagdating ni Dante. Si Reed naman hanggang ngayon nasa London pa. Kaya hindi nila ito nakakasama.